Sa mga kapatid, welcome uli sa ating Morning Revival Preview. Magpi-preview na tayo. At ang schedule natin ngayon ay Week 6, Day 6. So, last page na to ng MR natin. At last day na rin nitong week na ito. Kaya, welcome sa ating bagong MR na susunod. Pero natatapos natin itong buong MR. Nag-umpisa sa week 1, 6 na linggo, tinapos natin. At sa awa naman ng Panginoon, wala namang palya ang ating Morning Revival Preview. Yun nga lang, iba-iba yung minsan yung schedule ng pag-post ko. Amen. So, mag-umpisa na tayo. Ang ating Bible verse ngayon ay 2 Peter chapter 1 verses 10 to 11. Amen. Therefore, brothers, be the more diligent to make your calling and selection firm. For doing these things, you shall by no means ever stumble. For in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ, will be richly and bountifully supplied to you. Amen. Napaka-encouraging naman itong verse na ito. Alam niyo kasi, yung Kristiyanong pamumuhay, merong isang word na laging importante. Yan yung word na diligent. Dapat ang isang believer ay diligent. Tandaan nyo, ang diligent ay masipag at masikap. Yan ang importante sa buhay ng isang Kristiyano. At ang ating pagiging diligent, dapat may kinalaman sa mga bagay na spiritual. Sabagat may mga tao naman na masigasig, kaya nga lang, nakakalungkot, hindi sa mga bagay na spiritual, hindi sa mga bagay ng Diyos. Diligent sila sa maraming bagay. Ang iba talaga, diligent. Pagdating sa negosyo, napakasipag. Talagang umuunlad naman. Kasi yan, negosyo naman, kung wala ka rin diligent yan, hindi ka rin basta uunlad yan eh. Yung iba naman, napaka-diligent. Sa hanap buhay, talagang maga pa lang, gumigising na. Diligent na tao. At may mga YP din, napaka-diligent mag-aral. Pero dito, mga kapatid, ang pinag-uusapan, hindi sa mga pamumuhay, kundi pagdating sa mga bagay na spiritual. Tandaan natin, ito ang isa sa pinakamahalagang hinaharap natin. Kapag wala kang diligent, hindi mo mararating yung goal mo. Okay, so, diligent. Okay, sa ano? Sabi niya, to make your calling and selection firm. Tayo ay mga tao na tinawag, pinili. Merong pagtawag sa atin, merong pagpili sa atin. At itong pagtawag at pagpili, medyo iba ito. Medyo iba ito. No? Kasi yung sa Ephesians, tayo ay tinawag, pinili, bago na itatag ang sanlibutan. Yon ay ang maging mga anak ng Diyos, maligtas, no? Tawagin para magkaroon ng buhay. So yun ay isang uri ng pagpili o isang aspekto ng pagpili. Pero dito, ang binabanggit niyang pagtawag at pagpili, okay, ay makapasok sa kaharian. So yan yung sinasabi rito. No, tingnan niyo, sabi niya, diligent to make your calling and selection firm. Ibig sabihin, tinawag ka na. Pinili ka na para makapasok sa kaharian. No? Pero kailangan gawin mo yung pagtawag sa'yo at pagpili sa'yo na maging firm, matibay, patibayin mo. Tinawag ka na eh. Baka masilat. No? Tinawag na. Diba? At pinili pa. Lahat ng believer, tinawag at pinili.
No? Kaya ang pagtawag at pagpili ay gawing mo matibay. Paano? Sa pamamagitan ng pagiging diligent. No? Pag ito ay ginawa mo, diligent ka. Merong dalawang bagay na binanggit dito. Unang-una, you will never stumble. Hindi ka matitisod, hindi ka babagsak. So, merong babala dito. Na ibig sabihin, ang isang believer pwedeng bumagsak. Maging backslider, mawala. Kaya kailangan, wag mong bayaan na mangyari sa iyan, yung nawala ka. Minsan, lalo na yung mga nawawala, kitang-kita yan sa church life eh. Dati, burning, lakas ng espiritu. Pag meeting, yung boses nadirinig. Lumalabas yung litid sa lakas ng release. Pero ngayon, asa na? Nawala. Stumble. Kakatakot. No? Pero kung naging firm ka, hindi ka mai-stumble. Yung iba nanganganib na eh. Pero nakakabalik sa awa ng Panginoon. At ang kagandahan dito, sabi niya, sapagkat sa ganitong paraan, okay, ang pasukan sa walang hanggang kaharian ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, ay masagana at mayaman na ibibigay sa iyo. Ibibigay sa iyo yun. Ibig sabihin, sinagawa mo siya, ibibigay niya sa iyo kung anong sinagawa mo. Yung pasukan, hindi libre. Sinasagawa yun sa pamamagitan ng pagiging masigasig. Pag naisagawa mo, hindi ka nababagsak at ibibigay sa iyo ang isang pasukan sa walang hanggang kaharian. Kaya itong verse na ito, napaka-encouraging. Amen. In 2 Peter 1:10, to be diligent is to develop the spiritual virtues in the divine life, to advance in the growth of the divine life. This makes God's calling and selection of us firm. Amen. So, yan yun. So, ibig sabihin, yung maging masigasig dito ay ang paunlarin mo. Paunlarin mo yung mga kagalingan na meron doon sa dibinong buhay. Ito yung tinalakay natin na nakaraan. Na tinanggap natin ang binhi ng buhay. Ito ang dibinong buhay. At sa loob ng dibinong buhay, maraming kagalingan. Di ba? Na binanggit nung nakaraan. Virtues yan. Ang daming kagalingan na meron dyan. So, ang kailangan, masigasig ka na paunlarin mo yung mga virtues na yon. Knowledge, self-control, di ba? Endurance, at brotherly love, love. Sa lahat yung mga lahat ng mga virtues, kagalingan na nakapaloob to sa dibinong buhay, kailangan umunlad siya. Umunlad siya. At ang pagpapaunlad, sinabi rin sa atin, ay ang pakikibahagi sa dibinong kalikasan. So, yan yun. If we are diligent to develop the virtues mentioned in verses 5 through 7, we will confirm, make sure, our calling and selection. Yun. So, yung pagpapaunlad, mo siya, gagawin mo siya matibay. Confirm, i-decision siya. Confirmado, kukumpirmahin mo siya. So, yun yung ibig sabihin ng diligent to develop. So, kanina diligent lang. Ngayon, maganda yung word dinugtong na yan. Diligent to develop. Masigasig na pauunlarin ang lahat ng mga virtue na nandito sa dibinong buhay na natanggap natin. Amen. Some may question whether God has chosen them. The reason they have doubts concerning this matter is that they lack the virtues listed by Peter. But if we develop these virtues,
and are constituted of them, we will have the confirmation that we have been called and selected. This is to make sure, this is to make our calling and selection firm. Furthermore, in doing these things, we will never stumble because we have been thoroughly constituted. Amen. So meron naman mga nagdududa. Baka naman sabi mo, baka Brother Danny, baka hindi naman ako kasama sa tinawag at pinili. Parang hindi naman. Alam mo, sabi niya, yung dahilan ng pagdududa, ganito siya. Parang wala siyang mga kagalingan kasing nararamdaman. Oo, so wala ka nararamdaman na kagalingan na nadidevelop sa'yo. Kaya nagdududa ka. Baka hindi ako kasama dyan sa kaharian. Baka hindi ako tinawag dyan. Baka hindi ako pinili dyan. Ang dahilan, hindi mo kasi dinidevelop yung mga kagalingan na nandiyan na sa'yo. Actually, nandiyan na yan eh. No, kaya lang, kulang siya ng development at dahil dyan, humahantong ito sa mga pagdududa. Kung ito ay na-develop mo, tama mo ang mga kagalingan, nararanasan mo siya talaga. Lumalago ka. No? Yung mga kagalingan na yan ay magiging kabuuan mo. Constituted na sa'yo yan. Isipin mo. Yung self-control, constituted na sa'yo yan. Hindi ka, nagiging palalo. Nananatili kang humble. Constituted humble ka. Ganon. At maging ang mga kaalaman, dahil masigasig ka, perso ka, nakilala mo ng hustong Panginoon. Tumibay ka, naging yung kaalaman na yan, na ibuo din sa iyo yan. Sipin mo, nagbubuuan ka. Di ba? Ano pa? Maging yung pag-ibig, lumago sa iyo, na buuan ka rin ng pag-ibig. Pinakamataas na kakayagan. Godliness, nandiyan dyan na sa iyo. Sipin mo kung na-constitute ka ng mga ganyan, nabuuan ka. Isa kang tao na napakatibay, hindi ka kayang gibain, hindi ka kayang ibagsak. Hindi ka na mawawala sa eklesiya. No? At dahil dyan, yung pagtawag at pagpili sa iyo, magiging konfirmado na siya. Kumpirmado na talagang hindi pa dumadating yung kaharian, kumpirmado ka. Tagal naman, parang ibig sabihin, ramdamang-dama mo, isang pintuan ang naibigay na sa'yo. Kailangan mangyari yan. Huwag kang magduda. Kailangan yung salita ng Panginoon. Amen, Panginoon. No. Isang mayamang pasukan ang ibibigay mo. Amen, Panginoon. Tatrabahuin ko yan. Isasagawa ko yan. No. Nawa, gawin mo akong masigasig, Lord. Isang believer na naghahabol sa iyo. Nakikibahagi sa dibinong kalakasan, dibinong kalikasan. Panginoon, salamat sa iyong pagpili. Salamat sa iyong pagtawag. Na ikaw ang tumawag at pumili sa akin. Gawin mo lamang akong masigasig. Dapat ganyan ang ang attitude natin. Huwag duda-duda. Ano ba yan? Huwag kang parang, kasi may mga believer na minsan dadala ng kanilang yung ibang mga kapatid magagaling kaysa sa akin. Huwag mo ikumpara. Tandaan natin, pare-pareho tayong binigyan ng pananampalataya. No. Kuminsan yan, naisip ko marami mga kapatid, ang sigasig, parang hindi ko kaya sabayan. Sisipag, sigasig. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo rin ako ng ganyang sipag. So, ganun. So, kailangan sa Christian life natin, mga kapatid, positibo tayo. Huwag natin tanggapin yung mga idea na nanggagaling sa masamang isa. Sa masamang isa galing yan Hindi mo kaya yan. Sabi talagay niya sa isip niya. No, nako, hindi ka magiging hari. Nako, hindi mo
Wala ka ng pag-asang makaalam pa ng mga kaalaman. Mga ganyan, so manlulumo ka. Wala na. Bagsak ka. Kaya yung verse na ito, punong-puno ng encouragement. I-pray read nyo. Amen. Amen. So today's reading, the bountiful supply that we enjoy in the developments of the divine life and divine nature will enable and qualify us to enter into the coming kingdom by all the riches of the divine life and divine nature as our excellent virtues, energy, unto the splendid glory of God. This is not merely to be saved, but after being saved, to pursue the growth and maturity in the divine life and thereby receive the kingdom reward. Amen. So may word dito sinabi siya. Bountiful supply. No, habang tayo ay naghahabol sa Panginoon, nagtatamasa, no, para sa development, pag-unlad ng dibinong buhay, okay? Tayo ay nakikibahagi sa dibinong kalikasan, umuunlad siya. Tapos meron tinatawag ritong bountiful supply, masaganang tustos na dinadali ng Panginoon sa atin. No? Tapos itong masaganang tustos na ito, pwede natin sabihin, tustos din siya ng buhay na nanggaling sa mga pagpapagal. No? At ito ay magdadala sa atin tungo sa walang hanggang kaharian ng Panginoong Hesus. No? Ito yung magiging energy mo, lakas mo. Itong bountiful supply na to, lakas to na lalo kang napapasulong. Hindi ka humihina. Alam mo, nag-umpisa kang maghabol. Diligent ka. Hindi ka mapapagod. Ang style niyan, habang naghahabol ka, lalong merong energy na nanggagaling sa bountiful supply. Nakakagoon ka. So, ganun. Hindi siya umaabot sa punto na, pagod na ako, hindi na ako makagoon. Mahina na ako. Hindi mangyayari yun. Kasi habang ikaw ay masigasig na sumusulong, no? Katulad ng binanggit ko, yung pakikibahagi sa dibinong kalakasan, ito ay binubuo ng ating mga pagsasagawa. Salita, panalangin, salamuha, pagpupulong, pagsali sa mga aktibidad ng church. So lahat ng ito ay mga pagsasagawa para makibahagi ka sa dibinong kalikasan. No? At habang ginagawa mo yan, merong bountiful supply, merong energy na lalo kang binubuhat para sumulong. Hindi ito katulad ng mga bagay sa mundo. Dadating ang panahon, ayaw mo nang gawin. Sabihin mo sa buhay mo, matanda na ako, hindi na ako pwedeng gumawa nito. Sa mundo talaga nangyayari yan. O sawa na ako. No? Yung mga iba, gumibap na rin magnegosyo. Di ba? Nung bata pa sila, sigasig. Dadating ang panahon, wala na silang lakas. Pero ang spiritual na bagay, hindi umaabot sa ganun. Habang masigasig ka, okay, nag-EMR ka, kinokontak mo ang Panginoon, nagpupulong ka, merong dibinong supply yan, bountiful yan, na lalo kang hahawakan at papasulungin ka. Regardless of age, hindi ito ginugupo ng edad. Huwag mong isipin na matanda na ako. Hindi, walang ganun dito. Walang ganyan. Kaya ang ganda yung sabi niya, bountiful supply, ibibigay sa iyo. Energy, ibibigay sa iyo, okay, hanggang sa ma-confirm ang iyong pagpili at pagtawag. Hanggang sa maibigay sa iyo ang isang pasukan tungo sa kaharian. No, ito yung at habang nagpapatuloy ka, hindi ka babagsak. Kailangan paniwalaan mo ang Panginoon. Never stumble, sabi niya.
Kasi yung mga nawala, natisod, nawala, na-offend, ayaw nang bumalik sa eklesiya. Ang dahilan, kasi hindi sila diligent. Hindi sila diligent. Kung ano naranasan nila, nararanasan din naman natin. Di ba? Kung sila ay nabully rin tayo. Nakarinig din tayo ng mga masasakit na salita. Pero bakit tayo nananatili? No, sapagkat merong bountiful supply na binigay ang Panginoon. No, at habang ikaw ay nagpapatuloy, ikaw ay nako-constitute ng mga kagalingan na ito, lalo kang magiging matibay. Kung tutuusin, ang mga nanganganib ay yung mga bago. Pero ikaw na matagal na, dapat wala ka na sa ganyang stage. 5 years ka na sa church life eh. Dapat ano ka na, constituted na. Amen. The eternal kingdom in 2 Peter 1:11 refers to the kingdom of God, which was given to our Lord and Savior Jesus Christ, and which will be manifested at His coming back. It will be a reward to His faithful believers who pursue the growth in life, the growth in His life unto maturity, and the development of the virtues of His nature, and in the millennium, that they may participate in His kingship in God's glory. Amen. So dito yung pinag-uusapan nating eternal kingdom. Sabi dito, ito ay ang kaharian ay binigay sa Panginoong Jesus. No? Yung kaharian na ito ay isang particular na bahagi ng kaharian ng Diyos. Ba't sinabi kong bahagi? Kasi iisa lang naman ang kaharian eh. Pero ito ay isang bahagi ng kaharian na binigay sa Panginoong Jesucristo. Na ito ay dadali niya sa panahon ng kanyang pagbabalik. Ito ay isang kaharian ng pagpapakita. No, ito yung sinasabi nating 1,000 taong kaharian ng pagpapakita. No, na siyang dadalin ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik. Tapos ito rin yung kaharian na magiging gantimpala sa mga tapat na mga believer, okay, na naging masigasig, no, at napaunlad nila yung mga kagalingan na meron sila. No, sa panahon na yon, pagbalik ng Panginoon, sila ay masusumpungan na mga lumago na sa buhay at ganap na ang kanilang kagulangan. No, at dahil dyan, makakapasok sila dito sa kaharian ng pagpapakita upang makasama ng Panginoon at maging kasamang hari niya sa loob ng 1,000 taon. So yan yung binabanggit nating kaharian. Walang hanggang kaharian, no, na dadalhin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen. To enter thus into the eternal kingdom of the Lord is related to entering into God's eternal glory to which God has called us in Christ. So yung kingdom na yan din yung walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. No, na siyang kaharian na dadali ng Panginoon. Papasok tayo sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Nang ibig sabihin, sa kaharian na yan, ang Diyos, makakamit niya ang kanyang buong kaluwalhatian, maihahayag siya. Amen. 2 Peter 1:11 indicates that we may have an entrance richly and bountifully supplied into the kingdom of our Lord. Amen. Amen. O ito, warning. Sabi niya, however, a good number of Christians will not have such an entrance because they have never built up this entrance by developing the divine seed unto maturity. If we are not constituted of the divine virtues,
we will not be able to build up such an entrance. But if we have the development of the divine life and are constituted of the elements of the divine nature, a rich and bountiful entrance into the coming kingdom will be supplied to us. So ito isang warning. No? Lahat ay pinili. Lahat ay tinawag at pinili. Lahat tinawag at pinili. Pero hindi lahat ay mabibigyan ng isang entrance. No? Isang pasukan, isang pintuan. No? Marami ang walang pintuan sa pagdating ng kaharian. So, bakit hindi ako makapasok? Wala kang pinto eh. Wala kang entrance eh. At ang dahilan niyan, hindi mo pinaunlad yung mga kagalingan na meron sa dibinong buhay. Wala kang maturity. No? Walang mga kagalingan na naibuo sa iyo. No? Kaya wala kang pintuan, hindi ka makakapasok. Pero yung mga diligent na talagang sinagawa nila, naghabol sila, nakibahagi sila no, sa mayamang kalikasan ng dibinong buhay. No, sila ay merong pintuan. Kaya ito ang panahon no, na wag na nating sayangin para dito. So, nawa ito mga babalang ito, makintal sa atin, no, at mula dyan magkaroon tayo ng isang puwersa, motivation. Guminsan kasi kailangan din natin ng motivation eh. Pag nakaupo ka, mag-iisip ka. Hindi, magdidesisyon na ako. No, babangon na ako. Sisipagan ko na. Magiging masigasig na ako. Simula bukas. Maganda yan. Sabagat pag inumpisahan mo yan, meron kang bountiful supply. Tuloy-tuloy na yan. Amen. In order to be kings in the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ, we need maturity in life. We Christians are destined to be kings in the Lord's kingdom. However, how can someone be a king in the coming kingdom if he lacks the maturity in the divine life? Tama naman. No? Paano ka magiging hari kung wala ka naman maturity sa dibinong buhay? Wala ka nga maturity. No? Paano ka maging hari? Imposible. Di ba? Kailangan meron kang maturity para maging hari. Even if the Lord would want to enthrone as a king someone who is not mature, that person would realize that he is not able to exercise the kingship. This indicates that even we ourselves know that we need to grow to maturity in order to be kings. Gusto ka ngang iluklok ng Panginoon. Gusto naman niya eh. Tinawag ka na nga eh. Tinawag na tayo. Pinili na tayo. Wala nang problema yung pagpili at pagtawag. Ano na yun? Nakaraan na yun. No? Kailangan lang isagawa mo. Pero kung hindi mo na isagawa, maski na tinawag ka at pinili at gusto ng Panginoon na iluklok ka, dahil kulang ka sa maturity ng life, hindi pwede. Hindi pwede. At maski ngayon, sinasabi niya, alam natin yung kondisyon natin. Hindi ito isang bagay na hindi mo alam. Lahat ng may maturity, alam nila. Brother, ready ako dyan. At yun naman mga wala, alam din nila. Yun nga, yun yung mga nagdududa. So, ganito yun. According to Peter's words in 1:5-11, to grow to maturity is to develop what we have already received. We have been allotted the wonderful, equally precious faith, and this faith is an all-inclusive seed. All the divine riches are in this seed, but we must be diligent to develop them into virtue. Then we need to develop in our virtue, knowledge, self-control. In self-control, endurance, in endurance, godliness, in godliness, brotherly love, and in brotherly love, love.
Amen. Ayan. Walang ano, ibig sabihin, napaka-fair ng Diyos. No? Napaka-ano niya sa atin. Yung walang bias. Pare-pareho ang binigay niya. No? Binigyan niya tayo ng equally precious faith. At ito yung seed. No? At mula dito sa seed na ito, di ba? Nagkaroon ng mga virtue. No? At sa virtue, i-develop mo lang sila. Kaya ginamit yung word na dadagdag mo lang sa kanila. Yung add is developing. No? Sabi niya, may virtue ka, dagdagan mo ng knowledge. Di ba? Mag-pursue ka. Okay? So, meron kang knowledge, kailangan may self-control ka rin para hindi ka maging palalo. Dagdagan mo ng self-control. Oh. Self-control, kailangan meron kang endurance. No, matatag ka, matibay ka. Ano pa? In endurance, godliness. Godliness, ito yung kahayagan. No, na ihahayag mo. And in godliness, brotherly love. Diyan na pumapasok yung pagmamahalan. Pero kung natural, dapat idalin yung agape. Yan yung ang isang believer, di ba binanggit natin, parang naging isang puno, may ugat, may trunk, may mga sanga. Oh, may bunga. Love. Pag naabot mo yung bunga, yung love, yan na yung pinaka-highest. No? Kaya, sabi ni John, perfect love casts away all fears. Wala ka ng fear, wala ka ng duda. Kasi na-perfect na yung love mo. Agape na siya. No? At napakakaaya-aya ng sitwasyon. Amen. By developing these virtues, we grow. And eventually, we will reach maturity. As a result, we will be full of Christ. And in Paul's words, we will arrive at the measure of the stature of the fullness of Christ. Then we will be qualified and equipped to be kings in the coming kingdom. Amen. So lahat ng bagay mayroong consummation siya. No, hindi tayo nandito na habang panahon nandito lang. No, merong pagpapasukdol ang kapanahunan. At merong tamang kapanahunan ang pagbabalik ng Panginoon. No, at ang kapanahunan naman na meron tayo ngayon ay ang kapanahunan ng development. Growing, di ba? Developing, being constituted. No? At ang puhunan natin dito ay diligent. Amen. So, Panginoon, gawin mo kami mga diligent. Mga taong masigasig, masipag na maghabol sa iyo. At patuloy na nakikibahagi sa iyong dibinong kalikasan upang kami ay lumago sa buhay at kami ay mabuuan ng mga kagalingan, Panginoon, na meron kami na nasa loob ng dibinong buhay. Panginoon, nawa maihanda kami sa iyong pagbabalik at sa pamamagitan ng paglago sa buhay, Panginoon, maibigay sa amin ang isang pasukan sa darating na walang hanggang kaharian na dadalhin mo sa panahon ng iyong pagpapakita. Salamat, Panginoon. Amen.